Diyos ko. Aray! Mga anak na yata, Francisco! Mahal ko! Mahal ko! Mahal ko! Muna ka muna. Pasyano! 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 Bakit po, Tatang? Magmadali ka, Pasyano. Tawagin mo ang pamadrona. Bakit po, mga ito po, Mamang? Oo, Pasyano. Sige po, susunod po. Dito po! Aray! Diri pa! Diri pa! Diri pa! Diri pa! Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi. Mahal ko. Malaki po ang inyong anak. Napakaama naman ang bata ito, kamukha ng ama. Pwede ko ba malaman ang pangalan nito? Siya si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ito, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay binibinyagan ko sa ngalan ng Katoliko. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Sige ho, Inay. A, ba, ka, da, I, ga, ha, la, ma, na, ra, sa, ta, hu, Araw-araw wa, akong ya. tinuturuan ng aking ina na magbasa sa kadahilan ng hindi pa handa ang aking ina para sa eskwela dahil ipinanganak ako na sakitin at mukhang patpatin. Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, ang pinakamamahal kong si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad. Pumanaw siya sa edad na 3 taong gulang. Sanhi ng isang sakit. Labis kong ikinalungkot ang kanyang pagkamatay. Dahilan ng aking unang pagluha. Pinakailangan na ng ating anak na mag-aral at pumasok sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal, alam mong sakitin ang ating anak. Oo, mahal ko. Ngunit siya din ay masasanay at talakas din ng kanyang pangangatawa. Pasyano! Inatid mo sabihin niya ng iyong kapatid. Doon na muna siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, Tatang.
At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka, ang pag-aaral ko sa Binyan na malayo sa aking pamilya. Sa unang araw pa lamang ay nagsimula na agad ang klase sa pangunguna ng aming maestro na si Justiano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, guro. Eh, sa Latin. Kasabay Kaunti nito lang ho. ang hindi ko magandang araw sa eskwela. Hindi lang napakalitan ng kaalaman. Kaya nga. Tingnan mo nga naman eh. Ang liit pa ng kalaman. Chonggo. Dahil sa panunodyo ng aking mga kaklase. Ikaw nga, bangus eh. Ayos na bangus. Ikaw nga, Chonggo eh. Chonggo. 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 Hala! Tama na! Hoy, hoy! Anong kaguluhan to? Anong kaguluhan to? Sino nagsimulan to? Sumagot kayo! Si Jose pa ang pasibuno, guro. Totoo ba yan, Jose? Ito kasi, guro. Inaasar niya akong Chonggo. Sino talaga nagpasimuno nito? Si Jose, bro! Sa Binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko nararanasan sa bahay. Katulad na lang ng pamamalo at pananampal ng aming guro na hindi ko sinasabi sa aking mga magulang. Sa kabila ng araw-araw na panunodyo at pasakit ay nagawa kong mas gumaling pa sa eskwela. At nagawa kong mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pag-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, kagaya na lamang ng 3 paring pinugutan dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Diyos ko, ano ba ang aking kasalanan? Ako ba'y mamamatay ng walang saysay? Padre, ako yung patawarin sa aking gagawin sa'yo. Sige anak, wala na akong magagawa. Pinapatawad na kita. Gawin mo na ang pinag-uutos sa inyo. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan, agad akong ginulantang ng balita na dinakip ang aking ina dahil sa akusang kasabwat ito ng kanyang hipag na tangkang lasunin na si Alberto Jose. At doon nagsimula ang pagkawala ko ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Pepe. Bakit mo pa ito? Simula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin ng apelidong merkado. Lubang mapangalan ito sa'yo. Madamay ka sa panaganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman, kuya? Dahil pinag-iinitan ng ating pamilya. Dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos.
Ngunit anong apelido na po ba ang aking maaaring gamitin? Basta na ang gamitin mo. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872. Sinamahan ako ng aking kuya Pasiano sa Maynila at dooy nagbakasakaling makapasok sa Universidad ng Ateneo. Di ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikaw ay huli na sa itinakdang araw ng registrasyon. Pangalawa, mukha kang patpatin para sa iyong edad. Ngunit, pakamalin po, nakakasiguro po ako na magaling ang matalinong batang itong Susi. Nung una, ang akala ko ay hindi ako makakapasok. Ngunit dahil sa tulong ng aking kuya Pasiano, ay natuloy ang pinapangarap kong makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Habang nag-aaral sa Ateneo, ay dito ko nakilala si Leonora. Kailangan mo na pumunta ng Europa habang doon ka na mag-aral. Ngunit bakit ako? Bakit hindi ikaw? At saka, hindi pa payag si Nanang at Tatang. Hindi nila malalaman kapag nasa Europa ka na. At padala ka namin ng pera buwan-buwan. Ngunit paano si Leonora? Ba't madami mong tanong? Para sa'yo bubuti mo kapatid. Habang ako ay nasa Europa, ay naging bahagi ako ng isang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin naisulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbawal ang libro sa Las Pilipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At kasabay nito ang aking pagbalik sa aking lupang sinilangan at naisulat ko ang El Filibusterismo. Isang revolusyon ang nabuo sa Pilipinas na naglalayong pag-aklas laban sa mga Kastila. Nakakasama at simula na ang revolusyon. Nakatakda ng ating paglusong para tambangan ang pagdudugtog. Tatawid sa balitawak. Mga kasama, ilabas nyo ang ating sedula at sabay-sabay natin putulin ang ating ugnayan sa mga Kastila. Ulitin ang sedula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang ating bulan!
aking pagbabalik sa Pilipinas ay naitatag ko ang La Liga Pilipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan. Pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay napatunayang nagkasalat sa kasong sedesyon, rebellion at pagkisangkot sa pag-alsa. Ikaw ay hatulang ng sentensyang kamatayan sa 31 Desyembre taong 1886 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na 7 araw ng umaga sa Bagong Bayan. Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganito nangyari sa buhay mo? Anak ko! Hindi ko kaya mawala ka. Anak! Inay, sakripisyo ito ay para sa inyo, para sa atin, para malaya tayo pagkakaalipin natin sa Kastila. Anak! Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako, lahat na lang kinuha nyo, pati ang pinakamamahal kong bayan. On ultimo pabor, may I face the firing squad? Hindi maaari! Then at least, spare my head. Imposible! Magbangka ng 3 beses! Panatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Fuego! Consumato. S. Fuego!
mo tatang. Kasyano, magmadali ka. Ikaw, tama. Tumakal. Tete, halika na dito. Ay, dadalo na ito na. Oo nga pala, ang nakabalik ng Tommy. Tete, asa na kapatid mo? Ano ba? Mga kasama, ilabas nyo ang ating sedula at sabay-sabay natin putulin ang ating ugnayan sa mga Kastila. Ulitin ang sedula! Mabuhay ang revolusyon! Yan, dali. Agad. Tayo lang, gal. Galing. May tela agad eh. Sabi ng baby, fit check.